Guys, sama kami prosesyon guys. Ayun na ako, magana na. Jeff Vlog. Ano kamo tayo? Stop muna tayo sa... Anong tawag doon? Parade. Tapos ay kasalanan. Ano muna tayo? Bawas kasalanan. Bawas kasalanan. Prosesyon muna tayo. Yes. Puon. Medyo traffic na guys. Tama ko ba biyernes? Hindi ko alam kung anong oras tatagal to. Tama ako. Oras pa biyernes. Pasok yun eh. Automatic magsisave ba ito pag pinatay? Oo, patay mo lang din yan. Lakad muna kami guys. Bibili kami sa Rebis ng sigarilyo. Update wala pa. Oo, boss Nonoy. Tawid. Lakad-lakad muna. Mamaya na kami ano sa Ponot. Matagal pa naman. Update wala pa. Maya pa ulit. So guys, dito na kami sa Rebis. Bibili lang. Nagbibigay ng pera si boss. May videographer pa tayo. Saan? Baka lumayo ka ha. Maiwan ka. Saan namang nasiyar? Tubig na lang, linungo eh. Takot sa gastos, sisiyar lagi. Takot sa gastos? Isang red, isang light. Dito ba naman? Binidyo mo pa ako. Yun? Wala yan. Para may update ka. Ah, paganda ngayon ah. Mukhang may nagpapaganda na. Eh. Thank you. Makabili na kami guys. Hindi na patayin. Nasama ba ako dyan? Yes. San Andres Apostol. Si San Andres ay isa sa mga unang alagad ni Jesus at ang nakatatandang Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. si Jesus kasama ang kanyang ina at mga alagad sa isang kasalan sa Kana, isang bayan sa at ng mga Pariseo, ang isang babae na huli sa pagkakaapi. Pinatayo ito sa Maria at sinabi ni Jesus, Guro, ang babae ito ay nahuli sa pagkakaapi. Ayon sa kautusan ni Moises, nang makita ni Jesus ang kalungkutan ng mga tao, nagpakita siya ng malasakit at kaluha. Sinabi ni Marta, ang kapatid ni Lazaro, Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan. dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan. Pagdating niya sa takong iyon, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo na huwag kayong mapasok sa tukso. Tulong kay Jesus. Busog. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang tabang at pamalo. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas. Dinala si Jesus ng mga lumapit sa kanya sa bahay ni Caiphas. May dalawang pagkasabi. Sinabi ng tao ito, akala daw ng ibain ng templo matinis at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumayo ang pinakapulitan at sinabi ni Jesus, Meow, meow, meow. Walang Meow, meow, meow. geng, Meow, 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 meow. Ngunit hindi Ang panlulupaypay ni Jesus. dahil sa tindi ng pagpapahirap sa ginawa kay Jesus. Mula nang siya ay nagting hanggang sa siya ay humipitin sa haliging bato.
Sa ulo, pinagtutuluraan, at pakot siyang niluhod-luhuran. Matapos kutsain, hinuhod nila sa kanya ang banabal na kulay ube. Sinuotan ang sarili niya. Ang paghatol kay Jesus ng kamatayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na kilala sa kasamaan. Jesus sa kanila upang ipapon sa Diyos. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng Panginoong Pascual at Reyes. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Tulong ni Simon Sereneo. Habang si Jesus ay naglalakad patungo sa Kalbaryo upang ipako sa krus, siya ay labis na Santa Maria ng Betania. Si Santa Maria ng Betania ay isang mahalagang babae sa mga ebanghelyo at kapatid ni San Lazaro at Santa Marta. Siya ay kilala bilang isang tagasunod. O kay Jesus nang siya ay dumalaw sa kanilang bahay sa Betania. Isang halimbawa ng kanyang masigasig na paglilingkod ay nang si Jesus ay dumating sa kanilang tahanan. Si Marta ay ang nasa taas na opisyal ng pinunos sa mga Hudyo. Sa Biblia, siya ay nabanggit sa Ebanghelyo ni Lucas kung saan sinabi na siya Santa Veronica. ayon sa tradisyon ng simbahan. Si Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay tinuturing na pinsan ng mga Katoliko at isa sa mga babaeng sumusunod ng mga apostol. At siya ay tinuturing na ina ni Santiago na kababata, isa sa mga 12 apostol ni Jesus. Si San Maria, kasabay ni Santa Maria Salome. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya de Jesus at Ramos. Ni Jesus. Ang unang taon ay pinag-utos ni Jesus na ipahayag sa mga alagad ang balita ng kanyang muling pagkabuhay. Dahilan upang tawagin siyang apostol ng mga apostol. Ipinagdiriwang ng simbahan ng kanyang kapistahan tuwing ika-22 ng Hulyo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Kong Salvador Sr. at Ginang Miguela Plato.